Nakakatamad. So sa haba-haba ng bakasyon natin, Boracay tayo. Tapos pagkabalik ko, nag-ano pa tayo na biyahe ng 2 araw lang. Tapos dumating naman yung brother ko, sinamahan ko siya diyan sa Taguig. So sa condo niya, may ginawa kami, nagpintura kami ng condo. Tapos umuwi kaming Quezon kinabukasan. So after ko umuwi ng Quezon kinabukasan na naman na nagpunta naman kami Batangas. Tapos pagkabalik namin sa Quezon galing Batangas is saka ako bumalik ng Cavite kasama si Ocean. Yun, kinabukasan inihatid ko na si Ocean sa Tansa. Tapos kinabukasan naman nun Tagaytay naman sila. Tapos sumunod kami ni Trisha doon sa Tagaytay. Kinabukasan nun din ako nagbiyahe kasi yun pa lang yung pinakapahinga ko. Tapos kahapon is lumabas na ako pero wala, hinihila ako pabalik. So yun talaga yung mahirap kapag ka napabakasyon ka ng mahaba, guys. Nakakatamad bumiyahe. So kahapon is nilinis ko lang doon sa sakyan, tapos kidoberan. So, ngayon tayo bibiyahe. Alas 7 lang ng umaga, guys. Kanina pa dapat ako pero ayun nga, inihatid ko muna si Trisha bago tayo magsimulang bumiyahe. Sobrang haba ng bakasyon, nakakatamad ng bumiyahe. Sabi ko, sana ganun na lang palagi yung buhay, no? Kumbaga, may panggala ka, may panggas ka, no? Wala kang alalahanin. So hindi yung kasi kailangan mo talagang kumayod para magkaroon ka ng mas masarap na buhay. Kailangan mo na maghirap bago mo makamtan yung sarap, ano? Nilalambot pa ako. Pero kailangan ko bumiyahe kasi sayang yung araw, sayang yung lumilipas na araw. Mamaya maghuhulog na naman tayo ng sasakyan. Yun lang yung nakakapanlambot after mo magbayad ng mga bills. Nakapaghulog ka ng sasakyan, nakapagbayad ka ng bahay, kuryente, tubig. So mag-uumpisa ka na naman ulit para mag-ipon sa monthly bills mo. By the way, okay lang yan. Hindi naman habang buhay na ganyan tayo. Claim it, no guys. Sabi nga ni Ate Vanessa, the universe will listen to you. Kaya kung ano yung sasabihin mo, yun yung mangyayari. Kasi yun yung gagawin mo, diba? So nandito muna ako, tambayan ko, guys. Ihilang ako, then yun, mag-online na tayo. Hindi pa ako nag-online kasi gusto kong umihi muna Alright, guys, meron na tayong pasahero. Una nating passenger this morning is papunta lang Gentry to Gentry, So may dumating na unang booking kanina, guys. Unang booking, guys, kanina is papuntang Gilpuyat sa Metro Manila. So hindi ko kinuha kasi ayoko nang mag-Manila. Sorry. So yun, tapos may dumating na kasunod na booking papunta namang Gentry to Gentry, Malaki din, magkano din to? 271 din, guys. So nakakapanibago ulit kasi sa haba ng araw at sa haba ng bakasyon ko is nakakapanibago ulit magbiyahe. Ba't ganun ang bagal ng internet ko? Ay nako, nakakatamad. Kung pwede nga lang hindi na bumiyahe hindi na tayo bibiyahe. Pero kailangan natin bumiyahe hanggang hindi tayo nakakaalis, guys, para maitaguyod lang ang ating pamumuhay dito sa Pilipinas, no? Kung nasa poder pa ako ng nanay ko, pwede pa akong maghayahay, guys. Pwede pa ako mag-antay, pwede pa akong hindi magtrabaho. Kaso nga lang, syempre, sa tanda ko ng to is nakakahiya naman na magdepende pa ulit sa magulang ko, no? Kaya mas minabuti ko na nung nakarating ako ng Pilipinas is ilang buwan na ako nasa bahay. Then lumipat na ulit ako, namuhay na ulit ng sarili, guys, para alam mo na, matuto, para hindi tayo laging tatamad-tamad, no? Then mga kawasak, may booking na ulit tayo. Papunta lang ng Vista Mall. Ito malapit lang, tapos susundin ko lang siya doon. 106 Cyber. Alright, second booking, naka-grab pay. Kakanan tayo dun. So bakit Saber? May mga bala-balahibo pa ni Ocean, no? So okay lang yan kasi ano naman yan Hindi naman agad mawawala yan. Pero kakatuwa, guys, yung kahit mahal, 200 yung siningil sa akin nung nung magka-carwash. Nung nagpa-carwash ako nito kasi 'di ba inihatid ko si Ocean, and then yung Husky, napakabalahibo nun, guys. Tapos yun, napuno ng balahibo to. Pinagpagan ko na nga yun pero pinakarwash ko din kinabukasan kasi nga 'di ba patagaytay kami. Then sabi niya 200 daw yung bayad ko kasi sobrang daming balahibo. Hindi naman daw normal na car wash lang yun kasi talagang sinisingit-singit nila. Kesa dun sa dati ko pinagpakarwashan, guys, is mas maganda dun kahit na medyo mahal kasi nga ayun, kasi nung huling sinakay ko din si Ocean, sa iba ako nagpakarwash sa malapit din doon pero hindi sa idyong balahibo. So inano ko pa, ni-roller ko pa yung
yung may double-sided tape ba yun, para matanggal yung balahibo. So dito, sa uli kong pinagpakarwasyan, maganda yung likod, hindi ako nakakita ng balahibo. So dito lang sa unahan, mga mangilan-ngilan lang, kaya nakakatuwa, no? Pero ayoko dun, mahal dun eh kapag normal na car wash, tsaka nag-iiba yung presyo. Katulad nga nung minsan, yung kasi napagtanungan ko na magkano pa car wash, yung magsi-6 na ata nun. Sabi niya 150. Tapos pagbaba ko, sabi sa akin, sir, 200 na po pala kasi tawag doon, overtime na. So gulat naman ako. Ay, may daan pala dun eh. Hindi na lang ako dun nagdaan, no? Ay, wala pala. Oo. Kala ko may daan dun sa kabila. So kakababa lang ng pasahero natin, no? So, paisa-isa lang tayo na sakay, no? 377 pesos na tayo. Kaysa nakatunga nga tayo sa bahay, no? Much better talagang lumabas at bumiyahe, guys. Kung nakatunga nga tayo doon, magne-negative pa tayo kasi bibili tayo ng magugutom tayo kasi mas nakakagutom sa bahay eh. Bili tayong pagkain, merienda. Alam nyo actually, kapag nasa bahay ka, mas magastos, guys. Kasi pag nasa bahay ka, makakaisip ka ng merienda, kung anong masarap na pagkain, maya kutkot ng pagkain. O diba? Pero pagka bumibiyahe ka, o nagtatrabaho ka, o bumibisi ka, is hindi mo maiisip yan. Isipin mo lang ay mamaya na ako merienda. Kung may trabaho ka naman, ay sa break time ka lang pwede magmerienda. O kaya minsan kape-kape nga lang eh, no? Pero pag nasa bahay ka, tapos lalo pag ano ka, nasa tabi ka lang ng kalsada, na naglalako, yung mga barbecue, kung ano-anong lako, kakanin, o diba, taho, o diba, hoy, pabili, diba, ganun. Kaya mas masarap talagang wala sa bahay. Tsaka parang ako kasi ay nabuburyo pag nasa bahay. Oo, nakakatamad lumabas sa umaga, pero mga bandang alas 10, alas 11 na sabihin ko sa sarili ko, ay ano ba to, pala lumabas na lang ako, nakakainip dito sa bahay, wala akong magawa, tapos na ako mag-edit or something. Pag nag-edit naman ako, nakakaantok. Kunyari, naka isang oras mahigit na ako nakatutok sa computer, lalo mainit. Wala kasi akong aircon eh. Mga bandang mag-aalas 12 na, gaganong-ganon na ako. Kasi inaantok ako. Ayun, kaya hindi din ako makadami ng edit maghapon kasi nga nakakaantok ng humarap sa computer, nakakaduling ganun. Ay, kaya mas maganda pa din na nasa labas tayo para ayun, magbiyahe, malibang, explore, kumita, diba? Sa mga explore naman ay tumuklas ng mga bagong kalsada, ng mga bagong pwedeng daanan. Katulad niya, pinag-pick upan ko doon sa pasahero nating huli is ngayon lang ako nakadaan doon, o at least may bago na akong alam na puntahan, bago na akong alam na maddaanan, diba? Kaya napakalaking tulong sa akin, guys, nung naglalamove ako na nakamotor, kasi kung saan-saan talaga ako pumupunta niyan, kung saan-saan ako umiikot dito sa Cavite. So na-apply ko siya dito sa pag-grab ko dito sa Cavite, ha, nung nag-Cavite only na ako, is na-apply ko yung mga shortcut na alam ko naman na kaya ng sasakyan, na kaya ng kotse. Pero kung mag-uumpisa siguro ako dito sa Cavite na zero knowledge ako sa kalsada dito, wala akong mga idea kung saan-saan yung mga yan. So wala, matatalo ako sa gasolina kung aasa lang ako sa map. Kaya napakalaking advantage ng mga dating taxi driver dyan sa Metro Manila tapos naglipat ng Grab. Kasi ang priority lang naman ni Grab is i-guide ka. Ang trabaho lang ito sa map niya, i-guide ka papunta doon. Pero ang pinakamahalaga doon ay madala mo siya, pasahero natin, doon sa kanyang destination ng maayos at mas mabilis. Ayun, kung binibigyan ka naman ni Grab Map ng ibang daan, tapos may alam ka naman na shortcut, is shortcutin mo na kaysa mag-aksaya ka pa ng gasolina sa malalayong ruta, diba? Pero bago tayong booking, guys, papunta naman ng General sa Robinson's Place sa may General Trias, Cavite, guys. So dito lang din. Ay naku, kakagaling lang natin dun malapit eh. Tapos pabalikin na naman tayo. Traffic dun eh. Nadaan ako kanina, sobrang traffic eh. 1 kilometer ang pick up, guys, 1.1. So sa 20 minutes tayong pag-aantay dyan. Let's go. Grabing traffic, guys. Grabing traffic yung dinanas namin dyan sa may Arnaldo. Ay nako, ano oras ata mo? 10:19 ha, ang umaga. Ano oras ko siya na pick up? 9:16, oh, di ba isang oras din. Para sa 240, 1 hour namin biniyahe. So hindi tayo dyan pupunta. Dito na tayo dadaan sa may Kawit, tapos labas tayo ng Imus, guys. So ayoko dun. Ay nako, sobrang traffic, guys. Lahat na lang ng nilusutan ko ng mga shortcut, pero wala, traffic talaga. Oh my godness. Ayain na.
dito na tayo eh. Hi! So pag wala pumasok na booking guys, tapos nakakita tayo ng magandang pwedeng pag-istambayan, is kain muna tayo, no? Nagugutom na kasi ako. Kain or merienda? Ano kaya mas maganda? Or kain na lang siguro guys. Ay nako. So guys, nandito tayo sa somewhere in Imus. So nag-off ako ng app natin. So alam niyo ba kung saan to? Yung merong KKK. Basta sa Imus. Hindi ko alam kung anong lugar to. Tapos, yun, ang gagawin kasi natin, ikakain muna tayo guys. So ito lang yung naisip kong place dito sa Imus na malapit ako kanina, na pwede kong pag-istambayan na malilim. Although di ko na-expect na hindi ganun kalilim, mo tamo. Buti lang may puno-puno dito guys. Tsaka taglagas ngayon, kaya kunti lang yung lilim, no? Napapadaan kasi ako dito madalas. Dati ay hapon na, kaya medyo malilim. So ang ulam ko ngayon ay corn beef. So naka corn beef ako ngayon. So wala pa akong pinamalengke. Di ba ang tagal nating wala. Di pa ako nakapamalengke. Kain kayo guys. So mag-recharge lang ako dito ng katawan kasi nagugutom na ako talaga. May iba naman iba naman ako inipit. Di ako nakapagdala nung tinapay na galing bakery eh. Kasi nga aga naman natin lumabas na may baon din kasi naman tayong kanin, kaya hindi na natin kailangan yon. Pero may baon akong lava cake. Paborito ko kasi yon nung bata ako. Kasi di ko kayang bumili nun. Lava cake, lemon square, yan. Mga paborito ko yan. Mga paborito ko yung mga hindi ko kayang bilhin dati. Kaya ako naman naging paborito kasi minsan lang ako makatikim nun. So anong oras na guys? Mag-11 na, 10:47. Kasi 600 plus pa lang tayo simula kaninang 7:30 ba? Diba 7, 8, 9, 10, 11 mga 3 hours, 7, 8, 9, 10, 11 o 3 and a half hours guys. So okay lang yan. Hindi pa naman tapos yung maghapon eh. Pagka naka 1.5 nga ako ngayon maghapon, masaya na ako eh. Diba? Paano na lang, 800 na lang yung bubuduin natin. So guys, andito tayo ngayon sa SM Dasmariñas, Cavite. Yan no. So umihilang ako dyan. Nakapagatid kasi ako dito, tapos umihilang ako dyan. Tapos yun, punta na tayo dun sa tambayan natin dun. O kaya dun sa kabila kasi parang may enforcer eh. Ayan, may kinita na tayo guys. Kita nyo ba? 1,256. Pwede na yan, no? Okay na to. So konti pa, kahit maka 1.5 man lang. 1.5 to 2,000. Pwede na yun. Hindi natin kailangan ng malaki. Ayan natin yung sobra, no? Pamigay natin yung sobra. Hay naka! Ang init guys. Grabe, lumabas na ako saglit para umihi. Pero grabing init, no? Dalawa pa lang ang ating cash payment guys. Puro Grab Pay tayo ngayon, no? Kaya dito muna ako maglalagay. Dito muna ako magtatambay sa SM. Kasi wala eh. Kaysa lumayo pa tayo, ang init-init. Nakakita ako ng matitigilan natin banda-banda ron. So tingnan ko kung wala pang nakakapark. Pero pagka may nakapark na eh, wala na. Init guys. So kumain ako dyan sa may, makikita nyo, meron dyang tuhog-tuhog, yung mga fishball kikiam, squid balls, kwek-kwek. So kumain ako. Sobrang anghang nung nailagay ko. Kala ko ordinaryo lang na sauce na na may sili. Pero lang tagos hanggang buto, luha ko eh. Ayo. Ayan mga kawasak. So anong oras na? Mag-aalas 5. So mag-8 hours na din tayo bumibiyahe. Kaka 1961 na tayo. So pwede na yan. Kesa wala, di ba? 1961. So naka-set D. So meron pa tayong ilan to? Incentives. Kulang pa tayo ng 2 para magkaroon tayo. Ay, dumami naging 5. Dati 3 lang eh. 235 pesos na. So dati ay 200 lang pero 3 lang ang kailangan mong mahit, no? Ang hang talaga, hindi mo makaget over. 1961. O diba? Kung naglagay ako sa bahay, hindi ako magkakaroon ng 1.9. Siguro gas natin yan nasa 500. Yung 1.4 pa tayo na take home. So sumakit yung ulo ko. Gawa ng kanina. May sumakay sa akin na isang baby at magina lang. Baby pa yung anak. So pinabukas niya yung bintana sa likod. Hindi ko naman pinatay ang aircon kasi katarika ng araw. Sobrang init, no? Tapos buhay yung aircon, tapos bukas yung bintana doon. Pero mas ramdam mo yung init sa likod. So doon sumakit yung ulo ko kanina. Ay nako, wala pa man din ako nung yung ginaganon. Wala ba dito? Oo nga, wala. Nakuha na ni Trisha. Yung mentol na sinisinghot, ganyan. So wala kasi yung dala ngayon. Kasi kapag masakit ang ulo ko, yun lang yung sinisinghot ko, no? Medyo wala naman kahit pa paano, no? Alright mga kawasak, so ngayon ay 6:15 na. So kumita tayo ng 2,298 pesos.
Sobrang traffic guys. Totoo lang guys. Sobrang traffic kanina. My God, hindi ko naalala Friday pa lang ngayon. Napakasikip. Kasi uwian na eh. Baga yung mga nasa Manila is luwasan na pabalik ng kanya-kanyang bahay. Ano yung mga nag-apartment. So, 'di ba? Parang pangit ng LED light ko, guys. So naka-LED ako eh. Tong natin, tong nasa loob ng natin, ng kotse. Parang ang hina nung napili natin, no. So papalitan natin 'yan ng mas malupet, mas malakas. Ito, makikita nyo. Ang hina lang niya, oh. Sobrang dim. So, kita nyo ba ako, no? So sana nakita nyo ako, no? So yun mga kawasak, yung last drop off natin ngayon ay katabing barangay lang no sa amin. Siguro 2 to 3 kilometers lang hanggang sa bahay, no? So hindi na ako biyahe. Sarap pa sana bumiyahe, kaso nga lang sobrang traffic, kaya uwi na lang ako. Then malapit lang din naman na ito sa amin. Ito na siguro yung sign. It's a sign na umuwi na. So yun mga kawasak, so bukas ay Sabado, patanghali ako bibiyahe para quality kasi pag Sabado at Linggo talaga ay tanghali tayo bumibiyahe. Pero madalas pag weekdays, tanghali na din tayo bumibiyahe, no? Pero bukas ay Sabado, wala. Talaga tayo niyan, patanghali na lumalabas, no? So yun lang, ride safe always mga kawasak, and peace out.